Sa pagdiriwang ng ika-84 na taon ng tuloy-tuloy na serbisyo publiko, tuloy-tuloy ang pag-agapay ng DZRH sa sama-samang interes ng bawat Pilipino. Ngayong selebrasyon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, hangad namin ang pag-angat ng bawat isa. Pag-angat sa tulungan, pag-angat sa kabuhayan, pag-angat sa kinabukasan. DZRH 84 Angat, sama-sama tayo, Pilipino. May kabuluhan ang bawat umaga. Sa pagsisikap mo, may kaagapay ka. Tama ang pulso ng pusong Pilipino, katangi-tanging radyong maaasahan mo. Tatak ng serbisyong Pilipino, ang kauna-unahang radyo, DZRH. Subok na sa balita, DZRH. Haligi ng katotohanan, DZRH. Ang makabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Subok na sa balita, haligi ng katotohanan, magkabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Scene Zone, Season 3 na! From concerts, fan meets, to exclusive interviews, we've got you covered. Every Saturday, 12 noon, kasama ang iyong showbiz angel Angelica Cosme, dito lang sa DZRH TV. Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Match Point Season 3, tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mas pinatapang na pagtatanong. Ultimately, Senator, you can say that there was no VIP treatment. Pinalawak na talakayan sa mga isyu ng ating bayan. Sobra na. Hindi lamang sobra na yung pangungurakot nyo, sobra ng kahirapan ng taong bayan. Samahan niyo pa rin ako tuwing linggo, alas 12 hanggang alauna ng tanghali para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Ay, 8 minuto na makalipas ang alas 4. Walang kawala ang malalaking balita. RH Rapido Hataw Balita sa mundo ng politika, palakasan, showbiz at iba pa sa Pilipinas at ibang bansa. Iyon ang makukuha sa RH Rapido Hataw Balita. Mga pinakahuling panayam sa likod at gumawa ng mga balita. RH Rapido Hataw Balita.
Unang Sabado ng Abril. Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre kasama na ho yung ating mga kababayan na nasa ibayong dagat. Ako ang iyong tagapagbalita, Raymond Advaz. Sa mga susunod na oras ng balitaan. Ngayon sa ulo ng ating mga balita, ang pag-inflation o pagtaas ng halaga ng bilihin sa bansa bumilis na sa 3.7% noong buwan ng Marso. Higit sa pisong taas presyo sa produkto ng petrolyo na mumuro na naman sa susunod na linggo. Water pressure ng dalawang water concessionaires sa Maynila binawasan ng MWSS dahil sa patuloy na pagsadsad ng tubig sa Angat Dam. NBI, bigong matagpuan si dating Bucor Chief Gerald Bantag matapos salakay ng kanyang dalawang safe house. LRT2, may free ride sa lahat ng pasahero sa araw ng Kagitingan, April 9. Dalawang pribadong kontraktor na bigong tapusin ang roadwork site sa pinagmumulta ng mahigit na 1 milyong piso. Bilang ng mga Pinoy na nasaktan sa magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan umakyat sa 4. Sa balitang sports, Heidelin Diaz tuloy sa weightlifting journey sa kabila ng pagkabigong makapasok sa 2024 Paris Olympics. At sa balitang showbiz, Janela Salvador nabash sa di umunay bastos na paraan ng pagsagot niya sa mga host ng Showtime. Yan ang ulo ng ating mga balita ngayon sa detalye. Tumaas pa sa 3.7% ang inflation rate ng Pilipinas noong buwan ng Marso bunsod ng tumataas na presyo ng pagkain at gastusin sa transportasyon. Batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, mas mataas ito sa 3.4% noong buwan ng Pebrero ngunit mas mababa naman sa 7.6% na naitala noong Marso 2023. Sinabi pa ng ahensya na tumaas ang inflation rate sa ikalawang sunod na buwan mula nang magkaroon ng downtrend sa loob ng 4 na sunod na buwan. Gawaan niya ito ng mataas na presyo ng gulay, karne at habang tumaas pa sa 17.3% ang inflation sa cereal products na sumasaklaw sa bigas, mais, harina at iba pa. Sa kabila nito ipasok pa rin ang inflation target range ng gobyerno na 2.4%. Kinakailangan namang palakasin ng pamahalaan ng lokal na produksyon sa bansa upang maibsan ang problema sa inflation. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Professor Emmanuel Leyco na mas ramdam ng mga mahirap nating mga kababayan ng inflation lalo na sa pagkain. Ayon kay Leyco, masusolusyonan lamang ito kapag lumakas ang lokal na produksyon sa agrikultura at iwasan na ang importasyon. Ang overall inflation umakyat ng 3.7%. Pero mas mataas po ang itinaas ng pagkain from 4.6 to about 5.6 or 5.7. So talaga pong ramdam ng sikmura, lalo na po ng mga mahihirap, ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So sa ating pong pamahalaan, kailangan po talaga pagtuunan ng pansin na palakasin ang productive capability, ang production capacity ng ating agrikultura. Kung mag-i-import lang tayo, hindi po yan uubra. Kailangan po, there should be sufficient amount being produced locally. Si Professor Emmanuel Leyco.
Pangunahing concern pa rin ng mayorya ng mga Pilipino ang mabilis na inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Batay ito sa survey ng Pulse Asia nitong Marso na nilaukan ng 1,200 respondents nationwide at may margin of error na plus and minus 2.8% at may 95% confidence level. Sa resulta ng survey, 70% ng mga Pilipino ang nais na pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang pag-control sa inflation. Habang 36% naman ang nagsabing dapat tutukan ang sahod ng mga manggagawa at 26% ang nais labanan ang graft and corruption sa pamahalaan. Lumabas din sa survey na hindi prioridad ng mga Pilipino ang isyu tungkol sa kapakanan ng mga OFW na 5% lamang, paghahanda laban sa terorismo 4% at ang pagbabago sa ating saligang batas 1% lamang. Naglabas na ang Department of Budget and Management o DBM ng kabuang 49.8 billion pesos para sa mandated monthly allowance ng mga senior citizens sa bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng DBM na ibinigay na nila ito sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na kukunin sa 2024 General Appropriations Act. Tutugunan nito ang pang-araw-araw na pangailangan ng mga seniors pati ng medical needs at pagprotekta sa kanila mula sa kapabayaan o pang-aabuso. Ayon sa mandato ng Republic Act 11916, ang mga benepisyaryo ng program ay tatanggap ng pinataas na buwan ng stipend na 1,000 piso ngayong taon. Mas mataas din ngayong taon ang alokasyon kumpara sa 25.3 billion noong nakaraang taon. Labinlimang minuto na makalipas ang 4:00. Walang magiging epekto sa production ng mga dilatang isda ang ginawang pagbabawal ng Department of Agriculture sa importasyon ng ilang uri ng isda. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., pinapayagan naman nila ang importers na mag-import ng 10% ng mas mataas kumpara sa ngayon. Kasunod dito naging babala ng Canned Sardines Association of the Philippines na posibleng tumaas ang presyo ng canned mackerel dahil sa ginawang direktiba ni Laurel. Sinuspindi ng DA ang pag-issue ng sanitary at phytosanitary import clearance sa galunggong, mackerel at bonito matapos makatanggap ng mga ulat na ang mga isda na inaangkat mula sa canning at processing ay inililihis o ibinibenta sa mga wet market. Sinabi ni Laurel na sinakto nila ang naturang pagban o pagbabawal sa huling bahagi ng buwang ito para magkasabay sa pagsisimula ng open fishing season. Labimpitong minuto na makalipas ang 4:00. May bad news! May bad news sa mga kapwa motorista. Nakaamba na naman ang panibagong big-time oil price hike sa bansa sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng oil industry sources, mahigit sa piso ang posibleng itaas sa produktong petrolyo, kabilang na ang diesel na mumurong tumaas ng 1 peso and 10 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos kada litro. Habang maglalaro naman sa 80 hanggang piso o 1 peso and 20 centavos ang taas presyo sa bawat litro ng gasolina at 1 peso and 10 centavos hanggang 1 peso and 30 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Tinukoy ng Department of Energy na ang oil price adjustment ay bunsod ng tensyon pa rin sa Middle East at pagbaba sa output ng OPEC o oil producing countries. 18 minuto na makalipas ang 4:00. Walang marunong sa larangan ng trapiko sa mga miyembro ng kabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na lulutas sa matinding trapiko sa bansa. Ito ang sinabi sa DZRH ni Engineer Rene Santiago, isang traffic expert kaugnay sa latest na naging direktiba ng Pangulo na solusyonan ang matagal ng problema sa trapiko.
Kasi ang problema ng order ni Pangulo, wala naman ho sa kanyang kabinete ang marunong sa traffic. Yung MMDA po na na-appoint, wala naman hong background sa traffic. Abogado. Yung secretary ho ng Department of Transportation, wala naman hong alam sa traffic. Inadmit ho yan. Ang public works ho, wala rin hong alam. Ang NEDA ho si Secretary Arce Balsacan, pakilala naman po natin, hindi po siya eksperto sa transportation. Hindi ho siya nagkiklaim na expert. Sabi pa ni Santiago, pampayabang lamang ang mga ipinatutupad na proyekto ng gobyerno kaya't nagkaloko-loko ang trapiko. Dagdag niya dapat pagtuunan ng pansin ang pagbabawas sa demand sa halip na dagdagan ang supply ng transportasyon. Yung doable ho, hindi mo makukuha sa supply side na dagdag ng tren, dagdag ng bus and all that, no? Makukuha yan sa demand. Kung gusto mo ng immediate solution, yung tinatawag namin mga transport engineer or transport expert na demand solution. Yan napakita natin nung COVID, no? Nag-lockdown, halos wala akong trapiko. Si Engineer Rene Santiago. Alas 4:20 ng umaga, hiniling ng ilang mga transport groups kay Pangulong Bongbong Marcos at sa Department of Transportation na panatilihin ang cap o limit sa dami ng mga motorcycle taxi sa bansa. Isa pa ito. Iginit ng mga ito na dahil sa pagdami ng motorcycle taxi, apektado na rin ang kanilang kabuhayan sa pamamasad at nakadagdag din ito sa matinding traffic at mga aksidente sa lansangan. Plano naman ay patawag sa Kamara si Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Teofilo Guales III para magpaliwanag sa 8,000 karagdagang motorcycle taxi sa lansangan. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, ang Vice Chair ng House Committee on Metro Manila Development, nagsulputan ngayon ang napakaraming motorcycle taxi tulad ng Grab Bike at Move It kahit wala pang resulta ang pilot study sa motorcycle taxi at wala pang batas para i-regulate ito. Sabi ng mambabatas, nais ng kanilang komite na malaman kung bakit naiiba ang mga napag-uusapan tungkol sa motorcycle taxi na ipinatutupad sa lansangan. Gaya ho ng mga reklamo ho ng mga nagmamaneho ng four wheels na mga sasakyan din, ano? Yung nagmamaneho ng taxi, ng FX, ng bus, ng jeep, may batas o bawal gumamit ng cellphone habang nagmamaneho. Malinaw ho yan, may batas yan. Kaya lang, bakit yung motorsiklo na nakalagay pa yung cellphone niya sa harapan ng kanyang motor, pwedeng tumingin? Kung minsan, totoo naman, ako, inaamin ko talagang sila yung kasama sa mga nakakatakot makasabay sa kalsada Ito, hindi tayo tutol doon sa hanap buhay ng paggamit ng motorsiklo. Kaya lang, hindi. Imbis na tumakbo sa kalsada, nakatingin sa cellphone. Imbis na, kaya kung saan napunta, biglang nakita niya na paliko pala sa kaliwa. Kahit na sa dulong kanan, tatawid yan. Tatagusin ka sa harapan, magugulat ka na lang. Nasa rightmost lane ay palibhasa itinuturo ng kanyang Waze o Google Map nasa kaliwa. Ayun, tatawirin ka ng todo. Napakatakaw ho sa aksidente. Paano kaya yun? Yung four-wheel, bawal gumamit ng cellphone. Pero yung motor, pwede. Alas 4:23, pinagmumulta ng 1.2 million pesos hanggang 3 million pesos ang pribadong kontraktor ng isang telecom na nabigong tapusin ang mga roadworks sa EDSA nitong Holy Week. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, 50,000 pesos ang multa sa bawat butas sa bawat araw na hindi ito nagagawa. Nabatid din mula sa 40 butas na kanilang ginawa sa EDSA mula West Avenue sa Quezon City hanggang Boni Avenue sa Mandaluyong ay 24 pa ang nakatiwangwang. Aba,
Kaya pala 1.2. 1.2 araw-araw. Hindi yun ang kabuang multa. 1.2 million daily kasi 50,000 daily. Nagdulot ito ng matinding trapiko nung Lunes matapos ang Holy Week break. Bunsod nito ay kinukonsidera na rin ng MMDA na i-revise ang kanilang patakaran sa pag-i-issue ng mga permit para sa mga road works. By the way, yung ating mga kababayan na luluwas ngayon na may mga tulay at mga flyover na kukumpunihin ho sa araw nagsimula kagabi. Tuloy-tuloy na yan, mukhang hanggang next week na daw. Dahil sa Monday lang naman ang pasok kasi. Yung Monday lang 9 and 10 ay holiday. So tuloy-tuloy na yan. Huwebes na lang daw mabubuksan, so tuloy-tuloy ang kanya nang gagawin. Kaya itong dito lang yung EDSA Rojas Boulevard flyover dito sa lungsod ng Pasay, kinukumpunian magkabila ang lane kaya medyo nasasakal yung traffic dyan. Kaya nakapagtataka naman na ilang buwan na isinara yan. Ilang buwan na isinara, ginawa, kinumpuni. Ngayon, kailangang kumpunihin ulit. Ang galing talaga, no? Ang galing talaga. May alok na libreng sakay sa Light Rail Transit Line 2. Line 2, ito yung mula sa Recto patungo ng Masinag. Magsisimula ang free ride alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at sa alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi sa April 9, araw yan ng Martes. Ang libreng sakay sa LRT2 ay bahagi ng paggunita ng Light Rail Transit Authority sa araw ng kagitingan na isang public holiday at upang mabigyang pagkilala ang mga war veterans at mga bayani ng bansa. Ayon kay LRT Administrator Hernando Cabrera, ang free rides sa lahat sa April 9 ay bukod pa sa libreng sakay naman sa LRT2 at MRT3 para sa mga war veterans at kanilang kasamahan simula kahapon April 5 hanggang sa April 8 o April 11. 8 to 11. Para naman yun sa mga veterano at sa kanilang mga alalay. Umabot na sa 18 LGU o local government unit sa buong bansang nagdeklara ng state of calamity dahil sa nagpapatuloy na matinding trapiko ng El Nino. Sa pinakauling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, ang mga apektadong LGU ay ang 11 bayan sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Kasama na dito ang Bulalakaw at Mandalay Mandalay o Mansalay? Mansalay ito. Oriental Mindoro. San Vicente, Palawan, San Andres, Romblon, Mayuyaw, Ifugao. Pati dyan? Sa Sinaloa, Antique, Zamboanga City. Ayon kay Task Force El Nino spokesperson at Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama, aabot sa 2.6 billion pesos ang halaga ng pinsala sa sektor pa lang ng agrikultura. Tiniyak naman ni Villarama na nakahanda ang pondo ng pamahalaan para tulungan ang mga magsasakang pinaka naapektuhan ng El Nino. And speaking naman of El Nino, pinuri ni Supremo Senador Lito Lapid ang mabilis naman na pagtugon ng pamalaang o administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Ito ay sa gitna ng ulat ng Pag-asa na posibleng umabot pa ang epekto ng El Nino hanggang sa buwan ng Agosto.
Sabi ni Lapid, agad natugunan ng gobyerno ang patuloy na epekto ng matinding tag-init dahil natiyak ang sapat na supply ng pagkain at naibsan ng pinsala sa lokal na ekonomiya. Tinukoy ni Lapid ang naibigay na tulong pangkabuhayan ng pamahalaang Marcos sa mga apektadong magsasaka at ganoon din sa mga mangingisda. Kasama dito yung programang sa DSWD na 1.4 billion pesos para sa Local Adaptation to Water Access o Project LAWA at Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished o Project Binhi. Suportado rin ni Lapid ang pagtugon ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. kontra sa epekto ng El Nino. Kabilang narito ang cloud seeding, pagkumpuni at rehabilitasyon ng mga irrigation canal, pamamahagi ng mga alagang hayop, paggamit ng low water use technology at iba pang tulong pangkabuhayan sa mga magsasaka at ganoon din sa mga mangingisda. Walong lugar pa sa bansa ang maaring makaramdam naman ng danger level na heat index ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, kabilang dito ang Katarman at sa Northern Samar na maaring magtala ng heat index na abot sa 44 degrees. Wow! Habang ang Tuguegarao City, Cagayan at Aborlan, Palawan ay maaring makapagtala naman ng heat index na 43 degrees. Samantalang tinatayang nasa 42 degrees naman ang mararamdaman sa Dagupan City sa Pangasinan, San Jose Occidental Mindoro, Puerto Princesa City sa Palawan, Dumangas, Iloilo at Cotabato City sa Maguindanao. Pumalo sa 45 degrees ang heat index naman sa Dagupan City noong araw ng Huwebes. Ayon sa DOST Pag-asa, ito ang pinakamainit na panahon na naitala ngayong taon sa Luzon. Samantalang naitala naman sa 43 degrees ang heat index sa Katarman, Northern Samar at 42 degrees sa Lawag City, Ilocos Norte, Puerto Princesa City sa Palawan at Rojas City sa Capiz. Nauna nang nagbabala ang Pag-asa na may tuturing na danger level ng heat index kapag pumalo ito sa 42 hanggang 51 degrees at maaring maging sanhi ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Kaya ingat-ingat ho yung ating makilalong, lalo na yung mga meron ng mga iniinda sa katawan. Bawas-bawasan ang pagkababad sa araw at kung maglakad sa araw ay kailangan may pananggalang kahit papaano. Ngayon, kung hindi naman talaga kailangan lumabas at meron kayo sa isang masilong na lugar, sa bahay kayo, kaya hindi, dyan na lang muna. Kaya minsan mapansin mo din yung mga mall punong-puno. Marami sa ating mga kababayan nagpapalamig. Pero okay yan. Ang problema lang siyempre yung ating mga kababayan na ang trabaho ay talagang exposed sa araw. Magandang umaga sa lahat ng mga magsasaka, mga mangingisda, mga construction workers, mga traffic enforcers, mga street sweepers, at lahat ng mga exposed talaga sa araw, yung mga nagkakabit ng mga solar dyan sa mga bubungan, naku po. Standby Edwin Duque sa ating pagbabalik. Ang oras natin 33 na hunang umaga. RH Rapido Hataw Balita. RH number 1.
Ako po si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kaming muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Dahil 85 taon na Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ang oras natin, 4:35 ng umaga. Tuloy-tuloy ang ating balitaan. Magandang umaga muna doon sa mga naka-monitor sa atin sa Facebook Live. Sila Gilbert Montemayor, ang aga. Si Albert Balili, Ria Soto Chiroque, si Francisco Antonio Ramirez Garcia, Jess Gonzalez, Alan Francisco, Alfredo Comilla Sr., si Nelson Malinao dyan sa Falls Church, Virginia, Rogelio Crudua, Don Reynoso, Fernan Estevar dyan sa Ternate, Estela Nunez, Sherilyn Nacario, Vicky Katabay at si Arturo Comilio, Saturnino Laway Sr., Paring Joel Mendoza, magandang umaga. Edwin Sison, naimbang gabigat. Hermenegildo Doming, Annalyn Lang, ayan sa Germany. Ay, Tatamon Samson ng Manila Bulletin. Magandang umaga, Hepe. Happy birthday sa iyong misis na si Aling Nelda. Classmate Paul Lomesio, Gawis ay Wiit Montañosa sa Bondoc Mountain Province, si Francisco Tubal at si Nurasmina Mitra. Virgilio Cianosa, good morning din. Si Leonard Habongan, Aldi Idorot, Nardet Sumera, San Ildefonso, Ilocos Sur. Si Genesis ulit, Benny Liarena, Ivy Gutierrez, Rosie Vergara, good morning, at si Boyet Magmanlak. Edward Navarros, New South Wales. Okay ha. Maridel Furukawa, good morning. Berto Pugo ng Tondo, si Leonard Habungan at Sofia Mateo. Sa oras na 37 makalipas ang alas 4, biktima ng pananaksak sa isang ginagawang ospital sa Malabon. Aba, nakaligtas. Si Edwin Duque sa detalye ng balitang yan, Edwin. Good morning, Kuya Raymond. Iba lang nabuhay ang lalaking nagtamo ng 7 saksak sa katawan nakarang pagsasakin ng kanyang kainuman sa loob mismo ng compound na ginagawang hospital dito sa Pangulo, Malabon.
pasado alas 10 kagabi nang maganap ang pananaksak na karaang magtalo ang dalawa dahil sa kalasingan. Ayon sa nakatalagang security guard na si Mang George, nung una mano ay masaya pang nagiinuman ang dalawa, pero nung magkalasingan na ay narinig silang nagtatalo na nauwi sa pananaksak sa di pa pinangalan ng biktima, habang si alias Roger naman ay umabot na ng madaling araw bago ito maaresto ng mga pulis dahil nagtago ito sa iba't ibang palapag ng 6th floor na ginagawang building. Nagtamo ng unang idiniklarang dead on arrival ng Macatao Hospital itong biktima. Pero nung dalhin na ito Kuyang Raymond sa morgue ay nagkaroon ito ng pulso, nagkamalay, kaya agad itong tinubuhan at isinalalim sa operasyon. Patuloy na sinasagawang investigasyon ng Malabon Police ang turang insidente kung sino o ano ang dahilan ng matinding pagtatalo na nauwi sa pananaksak. Wala pa rin sa kanala sa Pilipinas, Dizaret sa Kusara Sote 3, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Salamat, Edwin Duque. Alas 4:39, nagbawas na ang Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ng water pressure sa National Capital Region dahil sa patuloy na pagbaba ng water level sa Angat Dam. Ayon kay MWSS Division Manager Patrick Dizon, binawasan ng 3 pounds per square inch ang water pressure para sa domestic use. Ito ay mula sa 7 pound per square inch na water pressure sa Metro Manila noon. Gayunman, ayon kay Maynilad Corporate Communications Heads Jennifer Rufo, walang dapat na ikabahala ang mga customers ng Maynilad dahil hindi naman mararamdaman ang nasabing bawas sa water pressure. Sa pinakauling monitoring ng Pag-asa na itala sa 197.87 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam o 14.2 meters na mas mababa kumpara sa normal high water level nito na 212 meters. Unang linggo pa lang yan ng Abril. Malayo-layo pa ang ating tatahakin. Ginagawan na ng paraan ng Maynila na mabawasan naman ang presyo ng tubig bilang pagtugon sa tumataas na demand ngayong tag-init. Ayon kay Jennifer Rufo, ang Corporate Communications Head ng Maynilad, nagsasagawa na sila ng alternative water pressure management. Ibig sabihin nito, tinitipid nila ang tubig sa distribution system sa gabi upang samantalay na tulog ang mga tao at walang masyadong gumagamit ng tubig. Sa paraang ito, hindi ramdam ng mga consumers ang pagbabawas ng pressure ng tubig at nakatitipid sa distribution system. Sabi ni Rufo, hanggat hindi ginagalaw ang alokasyon para sa MWSS ay sapat ang kanilang inimbak na tubig hanggang sa katapusan ng buwan ng Abril. Binabantayan po natin lahat ang antas ng tubig sa Angat Dam. At dahil hindi pa tapos ang El Nino, mainam po na habang kami ay gumagawa ng paraan para makapag-generate ng water supply na dagdag, yung consumers po malaki din ang may tutulong, maging masinop sa ating paggamit ng tubig dahil sabay-sabay po tayo magtatrabaho para matawid po itong panahon ng tag-init. Jennifer Rufo ng Maynilad. Nilinaw naman ang Pag-asa ng heat index ay ang init na nararamdaman natin at hindi ang aktual na init sa labas. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Laurie de la Cruz ng Pag-asa Weather Bureau, ang aktual na init ngayon sa Metro Manila ay 35 degrees Celsius. Normal din ang temperatura na ito ng bansa lalo na sa tuwing panahon ng tag-init. Actually po ma'am, yung naririnig po natin lagi sa news and even sa Pag-asa na ina-announce sa 41, heat index po yun. Yung tinatawag na Init ng katawan. Hindi po yan yung actual na temperature. Actual po na temperature, like for now, ang pinaka-maximum natin na attain as of this time, so far this year ay 35 dito sa Metro Manila. 35 something, 35.7, something like that. So, nasa normal range pa rin naman po ito. And very normal po ito tuwing tag-init season sa atin.
Si Miss Lori de la Cruz ng Pag-asa DOST. Itinanggi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang fish kill sa Pangasinan. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni BFAR Director Nazario Briguera na wala silang natatanggap na report mula sa Regional Field Office tungkol sa pagkamatay ng mga isda. Sinabi rin ng ahensya na nakausap na nila si Ronald Eugenio, aquaculture operator na na-quote sa mga news report, pero itinanggi nito na may sinabi siyang merong fish kill. Paliwanag ni Eugenio sa BFAR, in-interview lang siya ng local radio station kung saan tinalakay niya ang epekto ng El Nino sa mga fish growers. Umapila ang BFAR sa mga mamamayag na maging responsable sa paghatid ng impormasyon matapos ang naiulat na fish kill na nakaapekto ng husto sa produksyon ng isda na mahalaga sa food security ng Pilipinas. As to, I am referring po doon, hindi ko po papangalanan yung kasi ito yung nakuha namin ngayong araw. Apparently, may isang national daily na naglathala ng skill sa Pangasinan. So, nag-issue na po ng statement dyan ang aming regional office. Wala pong katotohanan. Hindi po rin nagkaroon ng fish kill. Well, so far sa ngayon, wala po kaming natatanggap na ibang insidente ng fish kill. Si Director Nazario Briguera ng BFAR. Ang oras natin, 4:45 ng umaga, isang Chinese national naman daw na top 6 most wanted person sa kasong illegal drugs na aresto sa lungsod ng Pasay. Detalye ng balita mula kay Notche Kakas. Magandang morning, Raymond. Bagsak na sa kulungan ng isang Chinese national sa lungsod ng Pasay. Inilala ang naaresto na si alias Lake Yukong, Satya, 30 anyos. Inaresto ang Chinese suspect sa barangay 70 dito sa lungsod. Batay sa report, sinilbihan ito ng warrant of arrest sa samot-saring kaso na may kinalaman sa illegal drugs. Batay sa nakasaad sa warrant of arrest, pinapayagang magpiyansa ang akusado sa kabuang halagang 1,040,000 pesos para sa kanyang temporary liberty. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DCRH, ako si Nadia Casol, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Noche. Makakaasa ng disente at ligtas na pabahay ang mga rebel returnees sa bansa. Ito naman ang tiniyak ni National Housing Authority General Manager Joben Tai sa pagbisita sa kanilang opisina ni Secretary Carlito Galvez Jr. ng Office of the Presidential Advisor on the Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU. Ayon kay Tai, sa ilalim ng payapa at masaganang pamayanan o PAMANA program, handang ahensya na bigyan ng ligtas at maayos na pabahay ang pamilya ng mga dating rebelde na nagbalik loob sa pamahalaan. Ibinahayag ng NHA General Manager na bukod sa mga LGU, katuwang din sa naturang misyon ang mga nasa pribadong sektor. Tinukoy na halimbawa ni GM Tai ang 48 mga housing units na inaward para sa mga pamilya ng mga rebel returnees sa Sitio Kasisiitan, Barangay Minanga sa bayan ng San Mariano sa lalawigan ng Isabela. Sinalakay ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation o NBI ang dalawang safe house ni dating Bucor Chief Gerald Bantag. Ayon sa NBI, ang raid ay ginawa matapos makatanggap sila ng tip na nasa isang safe house si Bantag. Pero tanging mga caretakers lamang ng bahay ang kanilang naabutan sa safe house sa Caloocan at nakarecover lang ng 9 na bala at isa pa nitong safe house sa Laguna at wala silang naarestong Bantag. Dahil dito, nagpaskil na lamang ang NBI-NCR ng mga posters ni Bantag bilang wanted person at may pabuyang 2 milyong piso nang makapagtuturo sa kanyang kinaroroonan. Magandang panuorin no? Magandang panuorin yung video nila nung pumasok doon sa Laguna at saka sa Caloocan.
Yung mga operatiba ng NBI talagang fully equipped, fully armed, may dalang maso, kompleto. Pero hanggang video lang talaga yun. Alam naman nilang wala dyan si Bantag eh. Patay na ang aktivistang si Renato Constantino Jr. Si RC kung tawagin. Ang kanyang pagpanaw ay kinumpirma sa Facebook post ng The Constantino Foundation. Kilala sa tawag na RC sa kanyang pamilya at kaibigan. Siya ay binawian ng buhay sa edad na 79. Si RC ay isang kilalang aktivista noong panahon ng martial law. Kabilang siya sa matinding kritiko ng US bases sa bansa hanggang sa mapatalsik ang base militar noong 1991. May anak din itong aktivista din na hindi ko makakalimutan yung unang coverage ko ng SONA dyan sa Commonwealth. Yang mag-amang yan ang aking nakasama at yung batang Constantino ay tinamaan ng bato sa ulo. Nung magkasagupa yung mga ralista at saka mga lespo dyan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Ngayon, doon sa kanto malapit sa Office of the Ombudsman ngayon pero dati ang Ombudsman kasi nasa Maynila pa dati. Bumandera ang trust at approval ratings ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ay sa boses ng Bayan National Survey ng RP Mission and Development Foundation Incorporated para sa unang quarter ng 2024. Batay sa resulta, nakakuha ang presidente ng trust rating na 79% at 76% na approval rating. Samantalang humataw din si Vice President Sara Duterte sa nabanggit na survey na ginawa sa pagitan ng March 18 at 23. Nakapagtala ang pangalawang Pangulo ng 77% na trust at 74% na approval rating. Samantalang 73% ang nakuha ang trust at 70% ang approval rating ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Ayon kay Speaker Romualdez ay 75 at na approval o trust rating at 72 na approval rating. Mataas dyan sa survey na yan alamin natin kung paano nga. Kasi siyempre pag ibang sektor naman na ngayon tatanungin iba yun. Lalong-lalo na ngayon na talagang halos lahat ng sektor ay umaaray sa presyo ng ating mga pangunahing bilihin. Lalo na siyempre sa pagkain. 9 na minuto bago humagalas 5, aprobado sa publiko ang mga hakbang ng Marcos administration sa pagprotekta sa mga OFWs, ito yung mga overseas Filipino workers, at pagtugon sa mga lugar na tinamaan ng sakuna. Ayon sa survey ng Pulse Asia, karamihan sa mga adult Filipinos ay may positibong opinyon tungkol sa pagprotekta ng administrasyon sa kapakanan ng mga OFW, kung saan meron itong 68% na approval rating. Samantalang sa pagtugon naman ng mga pangangailangan ng mga lugar na tinamaan ng kalamidad ay nakakuha ng 65%. Ayon sa survey, bumaba ang approval score ng administrasyon sa 11 issue mula December 23 hanggang March 2024. And speaking of OFWs, syempre binabati natin ang isang magandang umaga. Magandang oras at magandang araw ang lahat ng mga OFWs, lalo na siyempre yung mga nasa Taiwan. Sila Meko Chief Bebot Bello, Silvestre Bebot Bello III, at yung ating paring Rolly Francia na ito'y nasa Meko na pala doon. At saka yung nakita kong na-interview sa TV kagabi, no? Ano bang position niya doon? Nakita ko, nasa Malacanang yan ako.
Kapangalan ni Yusek Cesar Chavez. Ha? Yun hong Cesar Chavez na nasa Meco. Iba ho yung isa pang Cesar Chavez na nasa Malacanang at nasa DZRH. Pero parehong pangalan. Sabi ko ba, iba, ayos ah. Apat na Pinoy na ang nasugatan sa nangyaring malakas na lindol sa Taiwan. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, ang tinutukoy na kababayan ay isang babae na nagtamo ng sugat sa ulo matapos tamaan ng nahulog na debris. Aray ko po. Tiniyak ni DMW OIC Hans Leo Kakdak na nagpapagaling na lamang ang naturang OFW na unang iniulat na 3 OFWs ang nasugatan sa magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan noong araw ng Miyerkules. Ang sabi sa record ay meron daw tayong mahigit na 159,000 na mga OFWs sa Taiwan. Pero siyempre alam naman natin na kung 259,000 ang recorded, yun ay nasa talaan ng DMW at saka OWA, pero sa katunayan ay dihamak na mas malaki. Ha? Mas malaki ang bilang ng mga kababayan nating nagtatrabaho dyan sa Taiwan dahil kung merong mga documented, natural, merong undocumented. Yung iba documented din. Kaya lang, expired na nga yung kanilang mga papeles. Nakakapagtago ng mga ilang taon. Kaya lang umaabot sa puntong nahuhuli din itong mga ito sa mga immigration authorities. Ang nagkanulo sa kanila, Pinoy din. May pabuya daw kasi, may pabuya. Pag ikaw ay nagturo ng illegal na manggagawa doon, ay yari. Dapat nang masuri ng gobyerno ang lahat ng gusali sa bansa, partikular na sa Metro Manila. Ito ang panawagan ni Architect and Urban Planner na si Felino John Palafox Jr. matapos ang nangyaring magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan. Ayon kay Palafox, nakasad sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA noong 2004 na 3% ng mga high-rise building at 10% ng mga low-rise building ang maaaring gumuho kapag nagkaroon ng 7.2 magnitude na lindol. Bunsod dito, kailangan na niyang magkaroon ng structural audit at retrofit ang mga gusali, lalo na kung ginawa ito ng nung may halong korupsyon nung ito ay tinatayo. Naniniwala naman si Palafox na mas matibay laban sa malakas na lindol ang mga bagong gusali kumpara sa mga lumang mga buildings. Sabi ng mga mahusay sa construction, meron na daw silang bagong technology na ginagawa dito sa ating mga bagong building ngayon. Kaya akala mo ba kung yung mga nasa mga kondo kapag lumindol sumasayaw? Sabi nila, huwag kayong matakot. Normal lang daw na sumayaw yun. Dahil ganun talaga ang kanyang design. Ay, lakay Tom Desa, dita Ballesteros, Cagayan, na imbaga bigat. Sapay ta na imbaga ni Mader. Si Ryan Macapagal, Edwin Morfe, si Lucy Yap, Edna Ligaspina, si Alfredo Comilla Sr. at si Chris De Solo, Ramon Abadillo, good morning. Lahat ho ng ating mga naka-monitor sa Facebook Live at syempre sa YouTube. Gandang umaga ho sa inyo. Standby sa susunod pa nating mga balitaan ay magandang umaga at happy 50th birthday sa Golden Girl ng Katchapero Learning Center, si Miss Mimi Magsukang. Ayan.
Ngayon ho ang kanyang celebration ng 50th birthday. Sabay yung blessing ng kanilang ganhusay at ang gandang bahay dyan sa ACM Homes. Kinaparing Eric Magsukang ng Rebisco. Maraming salamat ho sa inyong patuloy na pagsubaybay sa mga balita dito sa DZRH. Ako ho si Raymond Advaz. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. 2 minuto na lang ho bago mag-alas 5. RH Rapido Hataw Balita. Sa pagdiriwang ng 84 na taon ng tuloy-tuloy na serbisyo publiko, tuloy-tuloy ang pag-agapay ng DZRH.